This is Laika Maravilla, a registered psychometrician, a trying hard educator, motivational speaker, and author, and it's time for us to share stories, insights, and lessons as we keep trying hard to be better together. Paano kung irresponsable yung panganay ninyo? Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. All right, welcome to a new episode of the Trying Hard with Laika podcast. Ask Laika na naman tayo. And yes, hindi ko po nalalaman yung nangyayari dun sa letter bago basahin ni Madam Z. Kaya gugulatin niya ako. Kung nag-intro man ako kanina, it's really because of the fact na nire-record namin yun after. Okay. So, yan ay a bit of movie magic for you. Kaya gulatin, ipakita mo kung sino ka, Madam Z. Kasi kung ako yung mag-intro, di ba, biglang mag-click out sila. Sabi, ay, ibang podcast to. Pero sino to? ni Coach Like. Okay. Game. Maikli lang tong tanong na to. Wala masyadong details. Ang Okay. letter ay from Sai. Hi, Sai. Bakit may mga pagkakataon na hindi naman ikaw ang panganay, pero ikaw ang sumasalo ng mga responsibilidad nila sa kabila ng pagiging mga irresponsable nila? Yun lang? Yun lang. Ang haba. Ang daming details, ah. Mhm. Hi, Sai. Feeling ko kaya niya sinento kasi, Frustrated na siya. oo, tsaka napakinggan niya yung 1 year ng tambay si Bunso. Oo. Tapos hindi Siya naman naman. daw panganay sumasalo siya. Sabi niya, turn niya na. Tanong ko, ay middle child ka ba? Woo! Let's talk about that in this new Learn with Laika video. Hindi, iba ng genre. Okay, sige, let's try to be more objective about this. No? Okay. Sige, muna, context. Ako ay panganay. Yeah. Responsableng panganay. Comment below, mga kapatid. Inutusan. Kung hindi, walang baon. Hindi, walang ba? Joke lang. Hindi, ikaw, anong... Okay. Ako kasi medyo tricky. Oo. Like, wala namang other way of talking about this. Mm-mm. Medyo tricky yung birth order ko. Kasi, panganay kami. Mm. Kasi unang time na nanganak ang nanay ko, ay pinanganak ako. But, kambal kami. Mm-mm. So, tapos, ang tricky pa na part nun is, kahit kambal kami, at 2 minutes lang yung gap ng birth namin, Mm-mm. my entire life, I was told that hindi ako panganay. Siya yung panganay. So, So, Bobby ka pala. Uh, Middle child. well, let's ask Bea. Na-meet ko si Bobby, wag kayo. Lagyan natin yung picture, Beb. But, alanganin. Sobrang alanganin na position ko. Kasi gulo-gulo talaga. Kasi, parang, well, sa ibang kultura kasi, kapag sino yung pangalawa, siya yung panganay. Mm. CS kami. So, hindi Oo. rin, parang rin yun, contentious din yun. Tapos, inaate siya sa akin. Mm-mm. As in, I never, parang wala akong memory of me not calling her ate. Mm-mm. Since I was a kid. Mula nagkamuwang ako, ate na siya. Mm-mm. Tapos, laging siya yung panganay. Ako Mm-mm. yung hindi panganay. Okay, so in short, So, you're sa the akin, middle child. parang, I'm, technically, a middle child sa household namin. Yeah, kasi meron pa siyang isang kapatid May na bunso bunso. kami, na babae. So, kambal, tas bunso, tatlo sila, tas pangalawa ka. Pangalawa ako. Middle child. Okay. Mm-mm. Game. Sige, game. Ngayon, let's talk a little bit more about birth order. Mhm. O, sige, ano sa English ang pang-ilan ka sa inyong magkakapatid? Hindi ako si Coach Light. Bakit ako yung sasagot doon? Tagabasa lang ako ng tanong, hindi natin sinabing ako yung sumagot ng mga English questions. Yeah, at asarin natin sila, hindi ko rin sasabihin ng sagot. But, ang birth order kasi, contentious talaga yan. Kahit sa sa field ng psychology. Meron kasi noon, I think, was it Adler? Basta meron din kasing psychologist. Sorry, matagal na akong hindi nag-board. Unang batch akong nag-board exam, kaya matagal na to. But, ang birth order studies kasi, meron talagang studies, lagyan ng air quotes, before about birth order. May mga certain personalities daw nga na common sa panganay, sa middle child, sa bunso. Yun usually yung tatlo eh. Panganay, middle child, bunso. Tapos meron pang asterisk, only child. Parang yung only child, di ba? Grabe. However, recently, well, at least at the time that I was studying, matagal na yung parang hindi naman mas strong word yung debunk na word. Mm-mm. Pero ang idea is that it's really not the birth order at all,
But meron tinatawag na perceived birth order. Ibig sabihin nun, pwede kang panganay, pero astang bunso. Pwede kang bunso, pero ikaw yung astang panganay. Ay, yung bonji. May perceived birth order ka. For example, sa akin, technically, di ba, parang pwede akong panganay. Kasi sa kambal kami. Pero ang perception ko, ay middle child ako. Kasi nga, yun ang, mula bata ako, yun yung treatment, yun yung position ko sa pamilya. Middle child ako. So kahit na, di ba, nanganak na nanay ko, kasama ko sa unang pinanganak, hindi ako panganay. So, let's start with that. Now, kahit nga, again, contentious yung birth order studies, may baby thesis ako nung sa Messiah College na about birth order. Hanapin natin. Hindi ko na alam kung nasan yun. Baka nasa Pero may baby thesis ako about that. Pag sabi kong baby thesis, ibig sabihin one-woman show ako nun. Ako lang nagsulat. But, ano lang yun parang dapat research paper lang yata. Tapos ginawa ko siyang, in-overkill ko siya, ginawa ko siyang thesis. Saan ka ba hindi nag-overkill ng paper? Perform, do your best. Excellent. Nung time na yun. But anyway, fascinating din siya. Kasi sa Filipino culture, which one of the points din I made dun sa paper na yun. Sa Filipino culture, sobrang ingrained to. Kaya yung sinasabi natin na yung, kaya tulad sa Western people, hindi na siya as prevalent or hindi siya as big of a deal, lalo na in recent years. Sa Filipinos, naka-hardwire tayo na kapag panganay ka, tama? May kibat na responsibilidad ng pagiging panganay na meron din siyang konting benefits, which is sa'yo. Oo. Kasi I see Z around her siblings. They respect her. They really, they obey her. Hindi ko masabing, sabi ko sana, walang better word. They obey her. Okay, yun na lang. Strong yung influence mo sa kanila. Yes. They look up to you. Idol ka nila, ganun. May kasama. Pero kasi, nakita ko rin sa'yo kung paano mo in-earn yung position na yun. Like, she deserves it. Hindi deserved. Kasi hanggang ngayon, deserve mo naman yung ganong pananaw. At alam mo yun. At pinapaka mo sa kanila. Shout out sa pamilya ko. Yeah. And yun yung common, di ba? Na parang, pag panganay ka kasi, kaya ganito, dapat ganito. Panganay ka, kaya ganyan. Bunso ka, kaya ganyan. Pero again, ang mas stronger na influence, kahit doon sa study I did, is not the actual biological birth order, but the perceived birth order. Hindi ka nag-iisa na hindi ikaw ang panganay, pero astang panganay ka. At yung panganay ninyo ay hindi tinake on yung responsibility ng pagiging panganay. Now, I will say, for the next few minutes, I will say a couple of things you may not enjoy hearing. Pero this is how I usually give advice. Kasi, syempre, you're the person in the room, the other person cannot speak for themselves, so I will try to advocate for that person. Hindi ko siya kinakampihan. For now. Ang sinasabi ko lang is we need to hear yung perspective from the other side so we can have a mas grounded on value na judgment later. So, stick around, okay? Let me speak on behalf na lang muna of the panganay. Minsan din, yung pagiging panganay, again, kasi it comes with its own set din of duties. Diba? Expectations, pressure. Minsan, okay, may mga panganay na nagbabuckle sila sa pressure na yun. Hindi nila kaya, sabihin na natin, or hindi nila kinakaya na buhatin yung pressure na yun. At alam natin na may ibang tao talaga na pag pine-pressure, lalo silang, they go the opposite direction. Bumibigay sila. So, nagiging irresponsable, di ba? Alam mo yung sasabihin natin minsan na conversation na yung panganay nag-asawa ng maaga o kaya nagpamilya agad. Nagrebelde. Nagrebelde. Pero usually yun yung nagpamilya agad, tapos may responsibilidad na siya, so bumukod na siya, iniwan niya yung pamilya, iniwan niya na responsibilidad. Minsan, it really is because of pressure, minsan it really is because gusto lang nila, pero minsan, ginagawa rin nila yun to escape. Kasi ayaw nila ng responsibilidad. Like, tapatan na lang tayo. Kasi buong buhay nila sinabihan sila na ikaw yung panganay, ikaw magpapaaral dun sa kasunod, ikaw yung titingin sa pamilya, ikaw yung magpo-provide pag hindi na kaya ng parents. Yung iba nga kahit kaya pa ng parents, di ba nakita natin nagva-viral yan ngayon, meron talagang mga bata pa, program na sila na panganay ka, responsibilidad mo yan. And sa tryhards na nakikinig, I've seen some of the DMs, may mga ganun dito. Na, paano naman po ako, coach, panganay ako daw ang responsable. It's another conversation. And kailangan natin i-unpack yun.
So yeah, may mga panganay na hindi kaya yung pressure, kaya sila bumigay, kaya sila naging irresponsible. But, hindi lahat ganon. Babawian kita ha, pero let's just pause for a quick break. Siya yung bumibili ng planner, taon-taon kasi New Year, New You. Oo. Pero hindi niya naman sinusulatan. Kasi daw pangit yung sulat niya, sayang yung papel. Tapos minsan, January, okay pa, sinusulatan niya, ginagamit niya. February, okay pa. Tapos susunod niyang bubuksan, September na. Ganun ka rin ba? Ako rin kasi, kaya nga gumawa ko ng sarili kong planner. Ito ang planner na para sa mga try-hard, kagaya ko. At dahil hindi nakakahiya maging trying hard, mas nakakahiya to not try at all, nilagay na natin sa cover mismo. This planner is undated, kaya pwede mo simulan gamitin kahit kailan. At kung makakalimutan gamitin pwede mong gamitin ulit. Walang masasayang na papel. But I should warn you, this planner is not for everyone. Parang yung podcast natin. Others may look at it and say it's too much or it's too messy. Pero I made these choices para hindi kayo mahiyang gamitin. This is the kind of planner you can use and abuse. Aside from the monthly spread, weekly spread, at yung task list, meron din siyang mga activity sheets that you can use sa inyong journey sa personal development. At kung ready ka na bumili para sa'yo o para panregalo, you can go to bit.ly/tryinghardplanner. And for the first 100 orders hanggang November 30, I will also include a dedication kung gusto nyo lang naman. You just let us know dun sa notes kung kaninong pangalan ang isusulat. Now, I always tell you to dream big, work hard, and start now. This planner right here is actually one of my big dreams, so thank you all for making it come true. Alright, we're back. Yan. So, I tried. I tried, to at least give a voice para dun sa mga panganay na hindi kinaya yung pressure kaya naging irresponsible. Or at least hindi pa handa harapin yung mga kailangan nilang gawin. The hope is that eventually life would smack them in the face, no? Life would awaken something in them na gustuhin naman nilang magbago. Sana. Pero here's the other thing. Minsan talaga may mga tao lang talaga na irresponsible. At minsan din, may mga sistema around them that enable yung pagiging irresponsible nila. For example, number 1, favoritism. Diba? Bakit? Kasi ang tanong niya, bakit Diba? Bakit hindi yung... mabigat na tanong yung bakit Bakit may mga panganay na ganun? Well, possibly kasi paborito. Yes. Only guy sa kasi may mga ito yung mga combinations na ito lang mga intimate sa akin na nakilala ko, mga kaibigan ko. Yung iba kasi siya lang ang lalaki. Kamukha ng tatay, mga ganoon. Ganito ka arbitrary ang mga dahilan ng mga magulang na may paborito Yung iba paborito kasi daw kamukha ni ganito, kamukha ni ganyan, kaugali ng ganito, kaugali ni ganyan. Yung iba, kaugali kasi nila, kaya nila gusto. Di umano. Di umano. Yung iba, pride ng magulang kasi mula nung bata sila, yun na yung manok nila Tinaya na nila lahat ng pusta nila dun sa anak nila na yun ang pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamaksasaksid. So, nung hindi siya nagiging successful or hindi nagpe-play out yung storya na gusto nila, lalo silang kumakapit dun sa pagiging paborito. Di na-justify nila yung pagiging paborito kasi ayaw nila maging mali. Now, the other thing, and this is a sad reality din, some parents have a favorite or favor someone sa pamilya kasi they feel kailangan sila. It feeds on their ego as a nanay, as a tatay na kasi ito yung anak ko na pinaka nangangailangan sa akin, pinaka-weak, pinakailangan ng support. Kaya they handle that kid with kid gloves ang tinatawag. Parang binibaby, 'di ba? Na-stunt yung growth and development kasi laging wanting kibot, naku, wag mo anuhin. Kasi si kuya mo, baka masaktan yung feelings, ganyan-ganyan. Tapos paano naman yung feelings ng ibang anak? 'Di ba? Minsan din meron yung mga panganay na nagkasakit ng bata. Oo, yun pa. Tapos hanggang pagtanda, kahit magaling na. Yeah, tingin nila masasakitin kasi. So, or minsan malambing din kasi, marunong din mag-manipulate. Sabihin na natin. Kasi ikaw yung sumasalo ng responsibilidad ng panganay, di ba? Ikaw yung nakakakita ng weaknesses. Pero lagi ka kasing able-bodied ka rin. Tapos ito nung mga panganay naman yung magaling maglambing, nanay, ganyan-ganyan. Ako kasi kikis-kis, yung mga ganun, akap-akap. Yung iba, magaling din sila manira ng kapwa nila, ng kapatid nila. Sila yung bumubulong-bulong doon sa magulang nila na, pag wala ka. Pag wala ka, ikaw yung topic, ganun. Like, I'm not saying this dahil lang, okay, may experience ako, may mga kilala kong ganyan na. Sinasabi ko lang, itong realidad ng buhay. Like, maraming ganito. Hindi to bago. Tsaka
hindi na namin kailangan i-explain pa yung mga family Yeah, dynamics. Kasi probably alam Filipinos niyo yan. tayo. Ang dami nating napanood na teleserye, Yes. movies. Ibig sabihin nun, talagang sa culture natin. Again, prevalent siya as Ganun yun nga yung siya. lumabas doon sa study ko na talagang merong ganong ang patterns dito sa Pilipinas. So, bakit siya ganon? Kasi nga, again, pwede rin na yung sistema nakaset up para sa kanya na ganon. Inaalaw siyang maging ganon. Now, dito na tayo sa pupunta doon sa, although hindi mo tinanong, anong gagawin natin? Diba? And really, at the end of the day, it's all about what are you willing to do? Like, how far are you willing to go? Dito sa proseso na to. Kasi, wala kang gawin about that person. Mapapagod ka kasi ikaw ang sasalo eh. Yung ginagawa niya eh, di ba? Kaya nga siya naiinis kasi sasalo niya yung panganay nilang hindi responsable. Ngayon, kung pupunta ka sa other side, na gusto mo siyang matuto, mahirap din yung process na yun. Mapapagod ka rin doon sa process na yun, masasaktan ka rin sa process na yun. So again, choose your difficult, no? Anong mas gusto mo? Yung laging saluhin o yung pabayaan? Tapatan tayo. Diba? Ngayon, ipe-present ko rin both cases sa'yo at yung realidad ng sitwasyon. Kapag lagi kang sumasalo, walang magbabago. Aminin na natin, di ba? Now, naiintindihan ko yung mga tao who decide na sasaluhin ko pa rin. Kasi ganun ako, mabuti akong anak, mabuti akong tao. May mga na-meet din ako na ganyan. Umabot sa point na sila na yung hindi makapagpagamot, sila na yung kawawa, hanggang, may mga kilala ko na hanggang namatay sila. And this is a sad, sad fact for me. Kaya very real to sa akin eh. Na buong buhay niya, pinaglingkuran niya yung pamilya, sinalo niya lahat, hindi siya nakapagpagamot, talagang yung sinasabi ng tita ko mukha daw pindangga, yun yung term ng matatanda, ibig sabihin mukha siyang kawawa all the time. Tapos yung mga kapatid niya laging, parang sila pa yung mukhang mayaman, sila pa yung magaling mambuli, ganun. May makita ko hanggang sa dulo ng buhay nila, dinedicate nila yung buong buhay nila to serve the family. If you're the kind of person na ganun yung gusto mo maging buhay mo, I don't judge you for it. Like, it's your choice. Again, okay yun. Kung gusto mo maging dakila forever, maging bayani to the point of death, like, that is your choice. And it's an honorable choice because it is your choice. Ang ano ko lang doon is, sana gawin mo siya for the right reason. Hindi mo siya ginagawa dahil responsibilidad. Parang, kailangan wala akong choice. Hindi. May choice ka eh. Pero i-own mo yon na ito kasi yung choice ko. Ayoko rin na gawin mo yon kasi feeling mo wala ka ng choice kundi pangatawanan na mabuti kang tao. Kasi ang pagiging mabuti at pagiging mabait ay magkaiba. Ang good and nice are different. I've said this multiple times before. Kung gusto mo maging nice or likable, pwede kang gumawa ng mga bagay na kukonsintihin mo yung tao. Pero if you want to do them good or to make things parang mas tama para sa kanila, to set them on the right track, it may take you not being nice. Diba? May mga times na hindi ka mabait kasi gusto mo maging mabuti. Yun yung stand ko doon. Pero kung yun ang gusto mong gawin sa buhay mo, go ahead. Lalo na pag may pamangkin na. Yun lang. Diba? Yan yung mga sa totoo lang considerations. Kasi irresponsible yung kapatid mo, hindi nagpo-provide para sa mga pamangkin mo. Ang cute ng pamangkin mo, mahal na mahal mo, ayaw mo, hindi mo matiis. Hindi ko kayo ma-judge guys. Kasi masakit eh. Mahal mo eh. Diba? Nagigets natin yun. But yeah, at least be aware that it is your choice. And you have the freedom then to choose otherwise at any point. Doon tayo sa kabilang side. Matitiis mo ba? Yung kapatid mo. Matitiis mo rin ba if in case yung mga people around you sa pamilya ninyo ay consentidor sa kanya? Kasi pag titiis mo yung kapatid mo, magkakampihan sila, ikaw yung magmumukhang masama. Tapatan na tayo, 'di ba? May ginawang mali yung kapatid mo, hindi siya naging responsable. Pag sinabi mo na, kuya, pang 5 course mo na to, 'di ba? Hindi kami makapag-asawa nung jowa ko dahil sa'yo. Ayaw na kita paaralin. Tapos nag-iiyak siya sa kwarto, nag-iyak siya sa bahay, naghanap siya ng kakampi, nag-hysterical siya. Willing ka bang panindigan yung desisyon na yan? Kasi, aaminin natin, may mga pamilya na, kahit ikaw ang nasa tama, objectively on paper, tingin namin lahat tama yung desisyon mo, hindi ka pa rin kakampihan ng nanay mo, kasi paborito niya yon, hindi ka pa kakampihan ng tatay mo, kasi baby niya yon, kamukha niya yon, junior niya yon. Ikaw magmumukhang masama. So again, choose your different, and choose your difficult. Ngayon, sa akin, okay lang ba yon? Yes. Kasi, at least nabawasan yung budget, yung budget allocation mo, di ba? And again, you're giving that person a chance to change sa buhay na to.
Kaya nga, di ba meron tayong conversation about the importance of setting, why you should set boundaries, at yun ang inuna ko eh. Why you should set boundaries bago yung how to set boundaries. Kasi kailangan yung why is very clear muna sa'yo bago mo gawin yung how. So you can go through that process. And then, tiisin mo na hindi mag-provide para sa kanya. Ngayon, kung ang tanong is, sa akin kasi parang, dapat kasi yung panganay na nagpo-provide para sa pamilya, hindi dapat ako. Ibang conversation na naman yun. Kasi hindi rin naman dapat responsibility ng panganay na mag-provide para sa family. Kasi siya lang. Parents dapat talaga ang may responsibility. Tama. Pero dahil nakafocus tayo sa kapatid, yun muna ang topic natin. Oo, hindi na muna natin pag-uusapan yun ngayon. But again, at the end of the day, gawin mo yung decision that you can live with. Hindi ako one talaga na sabihin na konsentihin natin yung mga bagay na yan. Kasi ang point sa akin lagi, kaya, and sinasabi ko rin to kahit napapaaway ako minsan kasi patola daw ako online. Pero lagi ko sinasabi kasi, if I always look at it this way, if hindi ko siya i-call out, hindi ko to sasabihin, tas very clear na sa akin na kailangan nitong tao na to magbago, nira-rob ko siya of the opportunity to change. Nagiging part ako, nagiging enabler ako, nagkakaroon ako ng kasalanan sa kanya. Kasi apparently, kung tumanda na yung ate mo, kuya mo, ano man yun sa pamilya ninyo yung tawagan ninyo, marami ng tao sa buhay niya na na-fail siya kasi hindi siya tinuruan. Hindi siya nagtanda, hindi siya nadala, hindi siya natuto. Ayokong sumama sa listahan na yun. So that's the kind of person I am. So ikaw, kung mas nakakabata ka niyang kapatid, ano pa rin naman pagiging responsible pa rin yung pagtuturo sa kanila ng lesson. Yes. Doon sa kapatid mo at doon sa family members ninyo. Hindi siya, kabawasan, Hindi siya kakulangan. Kakulangan at kabawasan sa kabutihan mo at sa pagkatao mo. Like, kahit alam ko mahirap talaga yung aalisin mo yung sarili mo sa kinalakihan mo. Kasi doon, yung utak mo naka-fix na naka-program tayo lahat naka-program. Pero, ikaw nakikita mo ngayon, it's good. Ang tanong na ngayon ay ano nang gagawin mo dun sa dalawang sinabi ni Laika? Alin dun yung again thing that you could live with. Yung decision na kaya mong panindigan. Tsaka dagdagan ko rin pala wag please if you could consider this. Kung ikaw pa rin magbibigay, papakainin mo yung sasalahin mo lahat ng responsibilidad ng panganay ninyo. Pero sinusumbatan mo naman siya on the side. Alam mo yung sinisigawan, ikaw kasi inutil ka. Like, all of these bad things, binabad mouth mo. Basta pero gumaganti ka rin, you're getting your due. Yun ito sa akin to, personal ko to ha. You're getting your due You're getting your money's worth din. Kung sinasala mo yung responsibilidad, pero binabastos mo rin siya bilang tao, amanos na kayo. Again, nasa akin to. Hindi lahat ng tao ganito paniniwala. Kasi sabihin ng iba, hindi, sige, murahin mo, sigawan mo kasi deserve niya yun. Sa akin, hindi. Kung tutulungan mo siya, gawin mo siya kasi yun ang tamang gawin. Kung dadaan mo siya, huwag mo na rin tulungan, di ba? Kausapin mo maayos, huwag mo bastusin. That way, again, open yung pinto for a person to change. And at the end of the day, meron ding logic doon, hindi kanya masisisi. Kasi yung iba sa totoo lang, yung mga panganay na irresponsable, mas gusto na nilang tinatalakan sila, mas gusto nilang iniinsulto sila, para may isusumbong sila doon sa enabler nila na, naaway na naman ako, ganito, ganyan. Ikaw pa ngayon yung dahilan kung bakit hindi siya magbabago kasi nasasaktan pa yung damdamin niya. So sa akin, like, stay in your lane, be a good person, di ba? Not necessarily a nice person, but be a good person. Para, again, at the end of your life, masasabi mo na, wala, ginawa ko yung makakaya ko. Hindi ko rin siya binastos bilang tao. So yun, alam ko mahirap yun na hindi pagsabihan fine, pero wag mong sabihan yung masasakit na mga bagay. Yung, again, katulad nung pinayo namin dun sa 1 year ng tambay yung bunso nilang kapatid. Bigyan mo rin ng chance, siguro yung panganay, kausapin mo. Yeah, may steps naman dyan Communication pa rin. Sabi nga ni Direct GP Habak, communication is key. Nang may kakalmahan. i-try mo lang. Or kung kailangan kuha ka ng mediator, someone na
papagitna Pero usually sa inyo. kasi pag family na may Oo. favoritism, wala na talaga yun na yun. Mm. Yun lang, gawin mo lang yung necessary steps na kausapin mo o alam mo naman yung, again, parang yung iba rin, ginawa mo na lahat. Oo. Wala talaga. Tapos let go. Tsaka, episode 100, yun na siya. No, at least Bye-bye. nagawa mo yung part mo. So, yun lang. Bakit may irresponsible? Kasi may nag-enable. So, ikaw, nasa iyo na yung bola. Bilang sumasalo ng mga responsibilities niya sa pamilya. And again, na-qualify naman natin, no? Kung ang responsibilidad ay paaralin lahat ng mga susunod na kapatid, hindi rin responsibilidad ng kapatid mo yun. Hindi mo rin responsibilidad yun. Actually, technically, responsibilidad ng magulang yun. Unless, of course, na may nangyari at hindi na sila makakapagtrabaho. In that case, di ba, the honorable thing to do would be to salo-salo the responsibilidad. Pero kung able-bodied naman yung magulang mo, hindi mo naman choice na ipanganak. Oo. Choice nila yun. So yun, plano-plano ka na rin sa life. Yun din. Just ingatan mo yung sarili mo. Kasi kung ikaw lang ang responsable, paano pag ikaw yung nagkasakit? Di ba? Yeah. Mabigat. Pero, again, walang one way to do it, but there are multiple ways na you can consider, you can try. Trying hard naman tayo. Like, pivot din paminsan-minsan. Okay, dito nag-work. Gusto ko magbago. Try natin something else. Ganyan. Meron tayong episode about that, no? Yung I talked about the fixed budget. Oo. Parang kung tutulong ka. Ay, hindi pala. Yung pagtutulong ka, like, are you too kind? It's unkind. Maganda rin yung episode na yun for you. Like, think about those things. Think about a way out or anything. Pero at the end of the day, again, sarili lang naman natin kaya nating i-handle at i-manage at gawan ng mabuti. Gawin ng pinakamabuting magagawa natin. The rest, talaga minsan kailangan talagang i-let go. Yes. Kasi masakit sa kanya kung for the first time sa buong buhay niya ay magkakaroon ng consequences yung bad choices niya. Yun. Alright, so medyo mabigat yung episode. Naubos yung battery nung sa camera. So magpalit tayo. But yeah, if you have any other questions, you can message us. Send it over sa bit.ly/AskLikeAPod. That's AskLyqAPod. Para mapag-usapan natin next time. Follow the podcast if you haven't yet. We have more episodes coming up. Not just this type of episode, but of course the other episodes where we talk about other things then. Maybe guests in the future, but for now, muna tayo? Under wraps muna ang lahat. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat for keeping us with you sa inyong mga biyahe, sa inyong mga before matulog na journal writing sessions at marami pang iba. Tulad na si Madam Z at pagod na siya. Pangalawang episode na to na nirecord namin ngayon. At mabigat at kailangan natin i-unpack yan mamaya. But bilang panganay, anong masasabi mo, Madam Z, sa lahat ng mga panganay na irresponsable? Maging responsable kayo kahit yung sa sarili nyo na lang maawa kayo sa mga kapatid nyo na sumahat sa'yo. Yeah, ako din. Yun na diba? lang. Kahit kahit na lang, yung sarili niyo man lang. Diba? Makabawas-bawas man lang. Tsaka wag na kayong magdagdag. Oo. Yun na lang. Kung nagbigay na kayo ng panganay, ng pamangkin, huwag nyo nang dagdagan muna. Wala ka naman palang trabaho eh. Diba? Oo. Or, utang-utang ka. Huwag ka na magdagdag. Please lang. Oo. Kaya naman yun eh. Tubuan tayo ng konting hiya. Diba? Yung hiya, tamang hiya lang. Yung minsan kailangan din yun. Hindi ko panganay, laging tama. Tapos sa mga family members na nag-enable, pag tumanda yan, kayo rin yung kawawa. Yeah. Siya rin yung kawawa. Wag nang para sa inyo. Gawin nyo na lang para sa kanya. Yes. Kasi kailangan niya matuto. Kasi kung hindi, alam nyo, life never stops teaching us lessons. Yes, tingnan mo, alam mo yung nararamdaman mo natin kay Sai, yung letter sender, na pag-give up na siya dun sa kapatid niya. Frustrated na siya eh. So, ano pang ina-expect natin dun kung hindi yan magbabago, yung mga mamimit niyang tao, ay baka sumuko rin sa kanya. At higit sa lahat, mandadamay siya. Yun nga. Diba? Kasi kung magpapamilya din siya, tapos ganun pa rin siya, tamad pa rin siya, ganyan. Maraming madadamay, maraming masasaktan. So, kung talagang mahal ninyo, yung anak ninyo, yung kapatid ninyo, gawin nyo to para sa kanila. Kasi hindi, ang pagmamahal at pangungonsinti ay hindi magkapareho. So, yun. Yan muna ngayon. Again, we'll talk to you next time and bye!